Anyway, I thank the Lord na may opportunity din na makabisit po sa inyo. And sabi ng aking misis ay sabi ko, pupunta tayo? Hindi. Kaya lang, ang bigat sa kanya kasi na-miss niya si Sister Mercy. So, na-miss ko din si Pastor Andy. Di nagka one mind kami. So, kaya lang kagabi ay nagkaroon din ng paramdam ang aking pastor. At he thought na uuwi na ako and meron lang important meetings today and with regards sa church matters, so finances. So he is inviting na ang attendance ay highly appreciated. And at ako din ay naatasan isa sa mga assistant lang naman ng ano ba yun sa Tagalog? Yung trabaho ni Judas. Bagman. At assistant lang naman pero talagang hinahanap pa rin niya tayo. And so I assured him na we could pack up pagkatapos ng service dito. So kung okay lang ay maki-lunch muna kami. Magpakapal muna kami ng mukha. Yeah, we're Joey. At salamat sa Panginoon din. Hindi basta-basta ang magbigay ng mensahidor at the back of this pulpit kasi ibig sabihin ay pinagkatiwalaan po tayo ng ating Pastor Randy. And I know hindi siya yung authority nyo. I know hindi siya yung final authority nyo. Amen? And we have that book. We have this book. Kaya bago pa tayo pupunta dito ay prepared na ating heart na ito yung authority natin. And but we have God-given rule. So isa niyan ay yung isa sa mga ino-ordain ng Panginoon ay yung church. Hindi lang government and even family. Alam nyo ba na inordain ng Panginoon ang pamilya? Yan. So, kaya ganun kasagrado pag ang Panginoon ay nag-ordain ng isang bagay. So, hindi siya authority but it's designed by God, ordained by God, now with a purpose. So, we know na all things work together for good. So, it is for God's glory. So kaya yung reminders kanina na binigyan kayo ng Panginoon ng anak. So it's God's ordained yung family. And anong ginawa natin? So by the way, pasensyahan niyo din ako kasi medyo kabado at ako din ay hindi Tagalog. So ako din ay Bisayang dako. So medyo pag ako ang magtagalog ay maraming mali. So I try myself na maintindihan. So mag-English ako ngayon. Paano yon? Nag-aral ako dati na kung sa na mayabas. Oh. So cutting class. Yung mga teachers ito, no, principals. And nagkaroon din ng opportunity na mag-aral sa ACE. Ganon din. Ay may madaming pribileo na makapag-cheat. So hindi maganda. So not good past para sa mga bata, no? And kaya lang ganon ang nangyari. So ngayon ay may pagsisisi na. Kasi hindi nag-ayos ng aral. So instead na sa opisina sana, nandun na sa construction worker. Anyway, joke lang. Grabe, sobrang seryoso nyo naman. Lalo akong kabahan sa inyo eh. Anyway, si Mrs. din, sabi niya, nag-start na akong kaba talaga. So, I will, anyway, kagabi pa lang ay sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Tatayo ako doon, maging instrumentality lang para sa inyong mga tao, sa inyong tauhan o
Sa Bisaya kasi katauhan. So, people of God. So, ikaw na po ang bahala, Panginoon. And ako lang ay students of the Bible. At huwag niyo pong ipasok sa utak niyo na dahil nakatayo na ako dito at may dalang Bible ay talagang magaling na po ako. But by the grace of God, ay kung saan tayo gamitin ng Panginoon, so be it. We'll just preach the Word of God. We'll just teach the Bible and what the Bible says. And may God help us. So let's open our Bible. I know sa series nyo ay nag-series po kayo na about mysteries. So yun yung isa sa mga assignment. At nandun na kayo sa mystery of the gospel. And that is Bible and biblical. And yun yung ating though may na discuss na siguro si Pastor Andy sa inyo. Kung hindi ko alam kung hanggang saan na po kayo, but let me just be a blessing for this morning, and please continue to pray sa akin. So wait lang, i-arrange ko lang muna. Okay. So madami tayong verses na bubuksan this morning. And huwag kayong magsawa. So may God help us. And I hope sa sinabi ko, just bear with me. And dahan-dahanin natin. And i-discuss natin bakit mystery. And merong inatasan si Pastor Randy na i-deal mo to kasi meron din siyang i-share din mamayang hapon. So i-discuss natin ano yung mga laman ng gospel na to. And their message para ma-appreciate natin, meron talagang kaibahan. And sa mga bago, we are teaching here, as we read the book, as we study the book, we have to rightly divide. So, hindi pwedeng pagsamahin natin ng hindi dapat isama. Where God separated, dapat i-separate natin. Where God united, dapat isahin natin. Hindi din natin ipaghiwalay. So, that's rule of thumb. And klarong-klaro, sabi ng Bible, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for reproof, for correction, for doctrine, for reproof, for correction, and instruction. And we have also, hindi lang to rightly divide, but to see also where is Christ there. And to see also anong mai-apply natin sa buhay natin. And that's our goal for this morning. Let's open our Bible in Ephesians chapter 6, verse number 19. Ephesians chapter 6, verse number 19. So, anong pagkasabi sa Bible with regards dyan sa mystery of the gospel? Let's give the reverence to the Word of God and let's all stand up. The Bible says in Ephesians chapter 6, kung nandyan na po kayo, just read with your eyes, and while I'll read it. Sabi sa Bible, Ephesians chapter 6, verse number 19. Let me read sa verse, okay, so sa 19 lang tayo. And for me, nandiyan na po kayo? And for me, the utterance may be given unto me. So it's Paul speaking to the church of Ephesus and he wrote a letter sa mga saints doon na sa kanya na may utterance sana na maibigay, of course, galing sa Panginoon, that I may open my mouth boldly. Yan. So there is a saying na sinasabi ni Apostle Paul na encouragement sa kanyang sarili and at the same time, a confidence, okay, to make known the mystery of the gospel. So let's pray. Lord, thank you so much. At nandito po ako sa harap ng inyong anak. And Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Tulungan mo ako. Hindi po ako worthy na tatayo dito, but by your grace, ay naging worthy po kami.
At gusto naming matuto, gusto naming may mabaon-baon kami this morning. And may you help us, Lord. Give me wisdom at wisdom din sa mga magpakinig at maging vulnerable din sila sa inyong leading ng Holy Spirit this morning. And may ako din, Panginoon, ay tulungan mo ako. And kung anumang mga sasabihin ko ay naway maging instruments ako and use my mouth as a mouthpiece sa inyong salita. We ask, Lord, all these things we pray in Jesus' name. Amen. So you may be seated. Thank you, mga kapatid. And bakit importante itong mga bagay na to? So mamaya may tackle din natin at anong related dito. Yan. So may God help me na hindi po ma-arrange ko to kasi hindi po to talagang na-arrange. But kung saan tayo ililid ng Panginoon and naway kayo din maging vulnerable sa kanyang leading, no? Habang binasa niyo ang salita ng Diyos. So klarong-klaro ang context ay si Apostle Paul ay nag-pray. Okay? One of his prayer or pagkasabi sa mga saints sa Ephesus na naway kung saan siya na ma-open ang kanyang mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So, madaming mystery sa Biblia. Tama? At I know some of those mysteries ay natutunan nyo na, hindi ko alam, hindi ko masyadong binubuklat yung Facebook live nyo para iibusisi ko, ano kaya tinuturo niyan? I know the Lord's been used by your pastor. I know you've been blessed at nag-grow kayo and we are also glad sa church na to. And hindi ko naman lahat na witness ang storya o yung goodness ng Panginoon sa story ng church na to. Pero I've seen and I've witnessed sa mga dating mga ginagamit ng Panginoon dito. And I know you are still, ngayon na nandito, ay still ginamit pa rin ng Panginoon. Amen? And we have, kasi very important na itong mga mysteries na to na matutunan natin bago natin maisip na kailangan kong matutunan to. Meron tong related na kaakibat na manner of life. For example, sa mystery of godliness, ay dapat alam natin bakit sinabi yun ni Apostle Paul, ano ang context doon, hindi dahil for knowledge sake. Okay? And with this, para tayo din, ma-appreciate natin kung anong gospel na meron tayo. So, we know na sa timeline, ang pinaka-focal point ay yung cross. Tama po? So, the cross, anong meron doon? Yung kinanta kanina, Calvary, o yung kanta ni Berdante na where I believe it, na doon sa Mount Calvary, na nandun si Jesus Christ. Of course, si Christ ang nandun. And that was the focal point, and that was not just a focal point, but there is a message on that. And yun ang isa sa ating pagbigyan ng pansin. So, yung mystery of the gospel. And sabi pa nga sa Romans chapter 16, verse number 25, now to him that is of power to establish you according to my gospel. Oh, so ano yung my gospel? Ano yung palaman ng bakit merong my gospel? Merong gospel of Christ. Sa Romans 1:16, bakit merong gospel of God? Oh, so anong sense diyan? Bakit nasa Bible 'yan? So ang dami pa lang gospel. Pero at this moment, let's see yung mystery side ng ebanghelyo at yung prophetic side.
Okay? Na tinatawag natin na kung merong gospel of the grace of God, meron ding gospel of the kingdom. So, hindi na ako lalalim. Iiwan ko na of course, sa pastor nyo. Si Pastor Randy nang bahala doon. But I will just, kung anong leading ng Panginoon sa akin at yung binigay niyang assignment. So, I hope we learned also doon sa dalawa na hindi yon parehas. Okay? Nagkaintindihan po ba tayo? So, pag sinasabi nating mysteries of the gospel, meron ding prophetic side. Bakit mysteries? Or ano ba talaga mysteries? Or baka may hindi nakaintindihan sa atin. Wow, mysterious. Oh, hindi naman tayo nag-uusap about ng ano bang tawag nila doon na mga mysterious dito sa mundong ito. Oh. So, pag sinasabing mystery ay of course sabi niya sa patuloy ko yung binasa niya, binasa ko Romans 16:25, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. And I will as intro sa atin this morning ay bakit mystery? So, Romans 16:25, it was kept secret. So, itong gospel na to, nakatago. Okay? And it was instructed by Paul na hindi tayo maging ignorant sa mga nakatago na to. Ay kaya pala, ay talagang isisiris ni Pastor Randy. Kasi there is a command of Apostle Paul na ating apostle today, si Apostle Paul, na hindi dapat to maging ignorant sa mga brethren. Okay? Romans chapter 11, verse number 26. Romans chapter 11, verse number 26. Anong pagkasabi niya? Okay. Sige. I-open niyo yung Bible niyo. Let's learn for this morning. And anong sabi niya? Verse number 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant. Oh, simple. Ignorante ba tayo? Alam ba natin? Sabi pa nga ni Apostle Paul, ay maging faithful tayo kasi tayo ay stewards of these mysteries. Ayan. So, pag stewards, ay talagang be faithful on that. Kasi pinagkatiwala ka ng isang bagay na hindi ka naman faithful, ay hindi ka faithful stewards. So, kung ikaw naman ay naging ignorante at other side, ay hindi ka pwede maging stewards. Kasi hindi mo nga alam kung anong pinag-iwan sa iyo. Baga, sasabihin ka, ikaw ang pinagkatiwala ko dyan. Oh, anong pinagkatiwala mo sa akin? Oh, mahirap yun. Pinagkatiwala ka sa isang bagay na hindi mo alam. Kagaya kay Brother Ricky. Pinagkatiwalaan siya ng yung buong school na yun. So, maging stewards, maging faithful siya doon sa mga bagay na yun. Kasi pinagkatiwala sa iyo yan. The same as these mysteries na sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Paul, na tayo ay maging faithful sa mysteries na to. Hindi lang maging faithful, hindi tayo maging ignorante. Lest you should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So, isang mystery din yun. So, hindi natin itakil yan, pero focus tayo sa mystery of the gospel. One of His will. Isa sa mga will ng Panginoon, Ephesians chapter 1, verse number 9. Ephesians chapter 1, verse number 9. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, ay isa na po ito sa aking outline. Okay? So, kung lumalakad ng oras, I'm also minding the time na hindi ako hahaba. Ephesians chapter 1, verse number 9. The Bible says,
having made known unto us the mystery of His will. Kung itanong ko sa isang mga head dito, yun yung tanong ng aming Pastor Ben. Kung itanong ko sa mga head dito, alam nyo ba ang mga mysteries sa Bible? Nako, kakabahan na kami. Huwag lang sanang magbanggit si Pastor Ben ng pangalan. Baka sasabihin niya, Brother JR, ikaw, alam mo? That's between you and God. Kasi ito, Bible to eh. Ibig sabihin, pag sinabi mo, yes, Pastor, hindi lang si Pastor ang nakakaalam niyan. Alam ng Diyos yun kung nagsabi ka ng totoo o hindi. And this is a serious matter. Kailangan ba talaga natin yung mysteries na yan? Di naman siguro. Ito nga sabi ni Apostle Paul, hindi tayo dapat maging ignorante at ito ay isa sa will ng Panginoon. Naghahanap kayo ng will ng Panginoon. Mga young men, hinahanap ko, Pastor. Anong problema mo? Hinahanap ko, Pastor, kung anong will ng Panginoon sa akin. Ito, isa sa will ng Panginoon ay alamin natin ang mysteries. Kasi stewards po tayo. Brother Joey, stewards tayo. Parang close na namin ni Brother Joey. Kagabi lang kami nagkakilala ng personal, pero yung pangalan niya ay nag-sound na doon sa Lipa. And na-prove ko na hindi lang na meron silang Brother Parker dito, meron pang Brother Joey na nakaka-bless. And praise the Lord sa mga tao na pinagkatiwala ng Panginoon ni Pastor Randy. At ito po ang encouragement ko. Hindi lang tayo papurmahan dito. Young men, walang purma-purma to. Gaano tayo kaalam sa will ng Panginoon? At isa sa will ng Panginoon ay itong mysteries na to. And we should have to be wise. Kasi sabi niya, be not unwise. Okay? So, kung ikaw ay alam mo yung mysteries, ay ang purpose isa sa Panginoon na maging wise ka. Iba yung wise sa Bible, iba yung wais. Yung magulang. Tama ba ang Tagalog ko? Yung magulang. Iba yon. Ang wise may connected to ng godly. Fear of God. At dapat maging wise tayo sa Panginoon, hindi wais or maging magulang. Okay? So let's understand also what is His will. 1 Corinthians chapter 2 verse number 7. 1 Corinthians chapter 2. Bakit mystery? So at least may idea tayo. Kaya pala, so may purpose pala talaga yung pagpagod natin at study sa mga mysteries na to. 1 Corinthians chapter 2 verse number 7. But we speak the wisdom of God in a mystery. Mga kapatid, ang mystery pala ay wisdom ng Panginoon. Huwag niyo isipin, isa lang ang mystery marami to. Okay? Maraming wisdom ng Panginoon na dapat natin malaman kasi ang isa sa wisdom ng Panginoon ay tayo ay steward. At ang encouragement ay be faithful on that mysteries na pinagkatiwala sa atin. Bakit? Anong connection? Sabi nga ni Apostle Paul, let it be ng aking mouth may open boldly sa mysteries of the gospel na to. Bakit kaya? Okay, so dahil dito, it is the will of God. We should not to be unwise. We should not be ignorant. It was kept secret. Ephesians 1:9, Ephesians 3:3. Ephesians chapter 3, verse number 3. Ngayon, ito, ilagay na natin sa ating isipan na hindi na po ito mystery. Okay? So, alam naman natin siguro ang ating timeline, ang study natin about sa ating basic right division. Okay?
So may mga bagay na dati, before the foundation of the world, ay nakatago. Okay? Ito yung Ephesians chapter 3, verse number 3. Ngayon, ang mystery na to ay hindi na po keep secret. Bakit ito tinatago? Okay? Yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo ay merong mensahe yun. Okay? So may mensahe na naka-revealed. Yan, mamaya makita natin. May mensahe na yung pagkamatay ni Kristo doon ay magkaroon ng glorious, magkaroon ng victory. Yun ang nakatago. Kasi kung alam yon ng dyablo, ay talagang hindi siya ipako doon sa cross. Kuha niyo? Hindi siya ipako kasi maging victorious to. Maging ito ang mensahe ng mga Gentiles in the future. Okay? Na victory sa atin. Nagre-rejoice tayo ngayon because of this mystery na nakatago. Diyan muna ako kasi baka ma-end ko na yung outline ko. So ito, hindi na keep secret. Okay? Intindihin natin, hindi na ito nakatago. Kailangan na itong hindi natin itatago din. Tayo ang instrument kasi tayo ay naging stewards. Dapat may utterance tayo to speak. Boldly pa ang pagkasabi ni Apostle Paul. And that is one of his prayer. Kaya sabi niya sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Dahil doon sa mystery of the gospel, yung confident niya na ni-reveal ng Panginoon through Apostle Paul sa Galatians chapter 3. Sige, Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Alam ko ay alam nyo na to yung verse na to. Okay? Sorry, parang hindi. Saan ngayon? Yung verse na yun na neither of man nor of chapter 1. Okay, sorry. Yan. So Paul, an apostle of man, apostle not of man, neither by man, but by Jesus Christ. So ganon kabigat ang apostleship ni Apostle Paul. Hindi lang siya sinugo o sinend ng tao, but by Jesus Christ. Tingnan nyo, hindi lang si Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Tingnan mo yung authority ni Apostle Paul, yung God-given kung sino ang nag-send sa kanya. Yung headship ng Panginoon, yung si Jesus Christ, yung triumph God. Yun ang emphasis niya na hindi lang to yung anak na si Jesus Christ, even the God of the Father. Kaya mabigat ang kanyang authority. Kung may presidente, approve pa ako ni senador, approve pa ako ni kapitan. Papalag ka doon kung hindi ako sinend nila. So I have the authority na ako yung maging apostle to the Gentiles because it was God-given authority. Hindi kay attorney ganito, hindi kay kaninong tao, na malalaking tao sa mundong ito, but it's God. The God who is almighty, the God who is the creator of this world, the God who is the God of this book, who gave His apostleship. And para ma-reveal yung mystery na nakatago. So, it was already revealed. 1 Corinthians 2:7, this mystery is a hidden wisdom of God. Ephesians 5:32, this mystery is so great in a sense that is from and revealed to Apostle Paul. So there is a mystery which is great mystery. Amen? And in Colossians chapter 1 verse number 26. Colossians chapter 1 verse number 26. Sige, buksan natin ang ating Biblia. Colossians 1 verse number 26. Anong sabi ng Biblia?
Okay? Sabi ng King James Bible, even the mystery which has been hid. Oh, kailan? From the ages and from generations. But now, okay? Kaya sabi ko, dati nakatago yan, sabi ng Biblia, before the foundation of the world, it was been hid. But now is made manifest to His saints. Nako, pabigat ng pabigat. Dapat itong mysteries na to mag-manifest sa akin, sa kay Pastor Randy, sa atin. Lahat, kung ikaw ay sabi mo, are you saved? Oh, palaging sabi ni Pastor Ben, are you saved? Oh, madaming mag-amen. Sige nga, tanungin ko kayo. Oh, tahimik na. Oh, sabi ni Brother Joey, gusto daw niya pupunta sa Lipa kasi tatabi siya kay Pastor Ben para magtanong. Oh, so, gusto ko yung reaction ni Brother Parker. Kaya sabi ko, si Pastor Ben ay hindi siya spoon feed. So, kung ikaw magtanong, ibalik sa iyo yung tanong mo. So, paghandaan ni Brother Joey yan. So, para i-studyhan niya. Tapos, balik ka sa kanya. Pag ito yung na-study mo, susuplayan niya. So, mapaghanda pa, di ba? Kaysa, ito ang tanong ko. O, edi sagot siya agad. Ito yun, ganito yun. O, si evangelist naman yun. Other side, si evangelist yun. Kahit aabot kayo ng 4 a.m., mag-start kayo 4 a.m., kaya kanyang tiisin kung titiis ka sa kanya. So, ang dami mo talagang malaman. Kaya lang pag alis mo, uy, sana yun? Oh, nawala. So, balik na naman. Ito kay Pastor Ben, ay talagang manamnaman mo kasi ikaw ang magsukin. Ganito kaya to? Ganito kaya to? So, pagdating doon, tama. Ganyan yan. Oh, so, iba ang learning. Mas mabigat. So, anyway, bakit tayo umabot doon? Masayang yung oras. Okay, so, we should not be ignorant of this mystery. Romans 16, this mystery is not anymore secret, but revealed. In 1 Corinthians 2:7, this mystery is ordained. Okay? Before the world began. So, na-ordain na to, kaya lang, hindi mo na i-reveal. So, hihintayin ko muna sa ating timeline, no? Hihintayin ko muna sinong dapat ibigyan ko dito. So, nasa perspective na ng mind ng Panginoon yun na hindi natin alam that even the devil, even the angels, yung host sa langit, hindi alam. Grabing pagkatago, no? Ma-appreciate nyo na, mga kapatid? Appreciate nyo na? Tapos, hinintay lang talaga itong taong na to na kaaliit-liit naman. Oh, sabi pa nga sa Bible, bulb siya. Oh, ano siya? Not eloquent of speech. Oh, kaya walang pagalingan sa Bible. Amen? Walang pagalingan. Farmer could understand, construction worker could still understand, lahat pwedeng makaintindi sa mystery na to. Bakit? Simple lang naman, hindi na natin pahirapan. Itong mysteries na to, nireveal kay Apostle Paul, at may mystery sa time natin ngayon, meron ding prophetic na message sa time in the Old Testament. Sa time sa earthly ministry in Jesus Christ. So, doon tayo pupunta. Okay? So, ano yung prophetic message for this? So, of course, it is not the gospel of the grace of God. No? So, lagi natin tandaan, ang gospel na ito, which is the mystery, the gospel of the grace of God. Ang prophetic gospel na i-revealed or na prophesied, not revealed but prophesied, ay start pa doon kay sa time ni Abraham, no? And may mga mensahe doon, and the Lord's been already sa mga time ng mga prophecy ay nireveal na ng Panginoon.
So, ano yun? Which is, dito tayo mag-start doon sa earthly ministry ni Jesus Christ. Okay? So, ito na yung prophetic message ng gospel, which is gospel of the kingdom. Matthew chapter 4. Oh, madami tayong makikita dyan. So, ano ba yung gospel of the kingdom? Magkaiba po ba yan sa gospel of the grace of God? O, sabi ko sa iyo, sabi ko kanina, ay magkaiba po ito. Okay? So, intindihin natin, huwag nating ipagkaisa ang hiniwalay ng Panginoon. No? So, that's the rule of thumb para magkaintindihan ng lahat. Okay? So, I know some of you ay review na po ito, but let's just find kung paano natin mabaon-baon to as ma-appreciate natin. Okay, Matthew chapter 4. Nandyan na po kayo? Matthew chapter 4. Okay. Sabi ng Bible, okay, verse 23. Mag-start po ako sa verse 23. Hindi natin to ubusin sa pagbasa. And Jesus went about all Galilee. So, this was the time na before pa si Jesus Christ maipako sa cross ng Calvary. Okay? So, kung sa cross, i-imagine nyo, before the cross, earthly ministry of Jesus Christ. Hindi pa siya naipako. Okay? Pero yung message na merong maipako sa cross, Isaiah 53. Okay? So, I hope makarelate na tayo, no? So sa mga propesiya na binigay ng Panginoon, Daniel chapter 9. Okay? So madaming mga mensahe doon patungkol doon sa timeline ng Panginoon, even sa nation of Israel. Okay, so Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Oh, ngayon ang tanong, gospel of the kingdom, gospel of the grace of God, parehas lang ba? Okay, no. So, good. Bakit? Oh, sabi Jesus Christ, He commanded to the apostle, to the disciples, i-preach nyo ang gospel of the kingdom. Okay? Kung titingnan mo, madaming mga verses yan. Chapter 9, verse number 35. Chapter 10, verse number 7. Chapter 24, verse number 14. And Mark 1:14. Okay, so hindi natin babasahin yan. Dito na lang ako. And ano yung laman ng gospel of the kingdom? Healing. Oh, sinong naghi-healing ngayon? Pentecostal. Habrakadabra, habrakadabra, tumba. Oh, see? Gospel of the kingdom po yon. Biblical yon. Nasa Bible yon. Kaya lang, hindi na applied sa ating panahon ngayon. Amen. So, healing. Command yan ng Panginoon. All manner of sickness. May ubo ka man, may bali ka man, may leprosy ka man. Kasi unclean yun sa kanila eh. Okay? Ang purpose doon, ayaw ng Panginoon na dirty ka sa kanyang harapan. Ang issue pa rin dito, holiness ng Panginoon. Okay? So, bakit kailangan may healing? Okay? Yung sickness, kasi ayaw niya ng mga unclean na mga tao na pupunta sa kanyang kingdom. And all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria. And they brought unto him all sick people, and they were taken with divers disease and torments, and those which were possessed with devils, yung napasukan ng devils. Oh, pwede sa time nila na magpahil ka. Halimbawa, may bumubula dito ng bibig kasi napasukan daw ng diablo, may devil dun sa CR. Pumasok daw kay kanino? Sa akin na lang. Oh, kasi daldal dito. Bumubula na yung bibig. Okay? Oh, pwede niyong dalhin doon kay Jesus Christ para i-healing. Lord, paki-heal dito. Pero kaya lang, ang nakakalungkot, hindi pwede na hindi ka Hudyo. Yan. So makita natin yan. Okay? So, sabi pa niya, Christ preached about the kingdom of, gospel of the kingdom. So, anong laman? Healing. Okay? Healing ng all manner of sickness. So, merong healing. Okay? So, next.
sa Matthew 10, 1 to 4. Matthew chapter 10, verse 1 to 4. Medyo maliit lang ang lagayan ng pulpit. Okay, Matthew chapter 10, verse 1 to 4. Kanina may healing. Ito naman, signs. Okay, so nandyan na po kayo? Matthew chapter 10, verse number, 1 to 4. And when he called unto him his 12 disciples. Kanina, sa binasa natin, maraming 12, no? And ano kaya yung word na 12 sa Bible? Yan. So, hindi tayo magdudwell dyan sa mga anong tawag doon, Pastor Andy? Mga numerals sa Bible. Pero napakaganda yun. Ma-appreciate mo yun. No? Yung bakit may ganon. And you will appreciate the design ng Panginoon. Numbers sa Bible. And hindi tayo cynical doon. Anyway, so I'll proceed. And he gave them power. Sinong binigyan niyang power? Authority. Okay? Na mag-heal. No? And ito yung laman ng gospel of the kingdom, mga kapatid. I hope sana ma-appreciate nyo, no? At makita nyo yung difference. Power against unclean spirit, to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now, these are the names of the 12. And sabi niya, verse number 6, ano pang instruction? Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As ye go, preach. Ito ba yung prayer ni Apostle Paul kanina na he will speak boldly? Na bigyan sana siya ng utterance to speak the mystery of the gospel. Sasabihin ng isang kapatid, parihas lang, inuuto lang kasi kayo niyan eh. Binigyan lang kayo ng lito. Kasama kasi kayo ni Confucian Antonites. Ang tawag nila, Confucian Antonites. Nandito na naman ang doctrine ng Confucian ni Antonites. What a sad thought, no? But hindi nila alam na ang laki ng difference. Okay? Tapos nagre-react kayo ng mga Pentecostal. Nagre-react kayo ngayon ng mga Seventh-day Adventist. Tapos ikayo naman pinag-isa yung dapat hindi. Hindi din tama at the other side, no? And para lang tayong nagbabato ng bagay na bumabalik din sa atin. So, bumirang ang tawag doon. So, sabi niya, hindi lang to preach and cleanse those lepers at pwedeng magbuhay sila ng patay. Ganun ba mag-preach si Pastor Andy ngayon? Punta siya doon kay at bubuhayin niya kung may patay doon sa lamay ni iiyak si Bear Parker. Gusto kong pa si auntie or nanay ni Brother Ricky. Dati, pwedeng buhayin yan. At ngayon, hindi ko alam kung pwede pa ba. Mahirap na yon, di ba? So, ewan ko, bakit hindi nila maintindihan na magkaiba ang gospel of the kingdom of God and gospel of the grace of God. Okay, so now, hindi lang healing, but sabi niya, preach only unto the Jews. Sino tong mga lost sheep of the house of Israel? Nandiyan na nga yung pinaka-word Israel. So ibig sabihin, it's for the nation of Israel, ang gospel of the kingdom of God. So there is a difference. So sa verse number 7, okay, diretso ako, verse number 14. And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake up. That's the instruction. Literal, hindi na pwede natin yan spiritual. Shake off the dust of your feet. Okay, so balik tayo. Ganon po ba tayo? Pag mag-share ng gospel, hindi naniwala, hindi nakinig. Sige, punta tayo doon sa i-shake natin. Walang instruction na ganon si Apostle Paul. Mag-cause? Ayan, mamaya.
So, titingnan natin. And whosoever shall not receive, yan, sabi niya, verily I say unto you. So, hindi ko na babasahin yan. And hindi lang healing, but also meron ding signs. Okay? So, kung babasahin natin sa Matthew chapter 11, verse number 35, ay 3 to 5, then Luke chapter 11, verse 18 to 20. So, yan ang isa sa mga laman ng gospel of the kingdom. And let's at ngayon mga kapatid, dala-dala to ng mga apostol, 12 disciples. Until such time, wala bang message doon na death, burial, resurrection? Oh, yan ang magandang tanong. Okay? So, my message doon, it was already prophesied. Sabi ko kanina, na may Messiah, okay, na ipako doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya lang, ang hindi nila maintindihan at hindi nila alam na yung Messiah na yon ay manggaling sa seed ng tao. Okay? So, ginamit sino? Si Joseph at si Maria. At ang Messiah na yon ay isang karpintero na kagaya ni Joseph. Bakit? Kasi ang ginawa ng Panginoon ay siya ay maging 100% God at 100% man na bababa galing sa langit pupunta sa mundong ito, which is saang place? Sa Galilee, sa Jerusalem, okay? Sa nation of Israel, sa kanyang tao. Doon siya pupunta. At of course, ang ginawa ng Panginoon ay siya ay nagkatawang tao, tawag doon, reincarnate. Okay? At nag-manifest as a man. Philippians chapter 2. Okay? Tama ba? Kung hindi ako nagkamali, na he became man and even he obeyed the death of man. Tingnan nga natin, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Tingnan nyo yung ginawa ng Panginoon. Okay. Sige, just bear with me. Sabi niya, verse number 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Of men. Anong meron sa likeness of men? Men is a sinners. For all have sinned and come short of the glory of God. He took that image. But don't forget, 2 Corinthians chapter 5, verse number 21. Anong pagkasabi niya? Huwag niyong kalimutan yan kasi baka you will tell na, kung ganon kabigat na he took the form of man. Anong pagkasabi? He took the form of a servant and was made in the likeness of men. Ano ba ang men? Hebrews chapter 2, verse number 6. Pero don't forget sa 2 Corinthians chapter 5, no? We know that man is a sinners. Sino tayo? Sinners in the sight of God. But sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 21, for he made him to be sin for us. Yun pala, hindi siya na nag-form as tao na naging nagkasala, but siya ang naging kasalanan. Oh, what a God. What a Savior. Amen? Siya ang naging kasalanan. Okay? He knew no sin. Ang emphasis ng Biblia, talagang iniingatan ang holiness ng Panginoon na hindi siya ma-blaspheme. Okay?
He knew no sin. Ibig sabihin, ni isa, hindi niya nagawa na magkasala. But siya ang naging kasalanan. Thank God na meron palang Diyos na gumawa sa mundong ito, na nagbigay ng hininga, nagbigay ng sustain sa lahat, na naging makasalanan. And he said, he took of that form of a servant. Anong servant yan? Hindi lang yan servant, but the servant of sin. And was made in the likeness of men. Verse number 8. Nasa Philippians 2 po ako. And being found in fashion as a man. But this is the good thing. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ngayon, hindi matanggap-tanggap ni Apostle Peter yan. Lord, hindi pwede. Hindi pwede na ikaw pa ako sa cross. Lalabanan kita. Kahit saang mundo ka, kahit saang sulok ka, nandyan ako. Walang papatay sa iyo. O, sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Bakit? Prophesied yun na si Jesus Christ na kasama nila ay maipako sa cross. Kaya lang, ito ang nangyari. Okay? So, idiretso ko na lang. Bakit? Anong kaibahan? Pagdating sa Acts chapter 2, so, merong death, burial, and resurrection prophesied. Okay? Huwag tayong malito. No? Prophesied yan. Isaiah 53. Gusto nyo basahin natin? Isaiah 53 para ma-appreciate natin. Then, punta tayo sa Acts chapter 2. Okay. So, sa Isaiah chapter 53, i-order na lang ni Pastor Randy itong mga sinasabi ko. Wala outline eh. Ay, hindi sabi wala outline. Wala akong arrangement na mga ganito. 1 point. So, hindi naman ako, actually, Brother Joey, hindi ako pastor. Pastor lang ako ng isang pamilya. Kasi pastor siya na pastor kagabi. Pero, ay, malapit na. Bahala ng Panginoon. Okay. Bahala ng Panginoon. So, kung saan tayo ilagay. Basta, sabi ni Brother Joey kanina, ay kagabi, hindi lang tayo ready. Napalalahanan tayo dun, Hana. Misis ko, calling the attention of my misis. Okay? Hindi lang tayo ready. Dapat may ready, get set, go! Galing na outline ah. Anyway, so, sabi ni Brother Dante, dapat din ready ka. Di ba? Yun ang kagandahan ng may fellowship one to another. Kasi ang design noon, mga kapatid, nagsalot na naman ako. Ang design noon, para ma-appreciate nyo, bakit parang araw-araw nag-fellowship? Parang hindi na magsihiwalay. Diyan na lang kayo titira. Sabihin ko, ako asawa, tapos ang tagal uwi. Diyan na lang kaya kayo titira dyan. Siguro aircon. Pero hindi, dapat naintindihan natin kasi design ng Panginoon yun na ang isang katawan, kung ikaw ligtas, may purpose ka. Kailangan ka ni Brother Dante, kailangan ka ni Brother Bernie, kailangan ka ni Brother Ricky. Sino yung isa? Yung tatay ni Brother Limuel. Palagi kumakain. Brother Nick. Yan, Brother Parker. Kailangan kayo isa't isa. Bakit? Ang pagkukulang ni Brother Bernie ay lalagyan ngayon, i-fit, i-add, i-sustain ni Brother Nick. Yan. So, hindi naman siya makaakyat dito. Di i-sustain ngayon ni Brother Parker. Ayun. So, si Brother Randy, si Pastor Randy, hindi naman pwedeng mag-drive ng mahaba. I-sustain ngayon ni Brother Bernie. Yun ang purpose ng Panginoon. So, kaya, yung isang katawan, fitly joined together. So, talagang pag ang design ng Panginoon ay maintindihan natin, yung love structure ng Panginoon, ay, ito pala ang mystery. Yan. So, ibang mystery na naman yun. Okay, so Isaiah 53. Anong pagkasabi ng Bible dyan? Okay? So, prophesied to na may maipako sa cross, may mag-sacrifice. Okay?
So, who hath delivered our report? Let me direct na lang sa verse number 10. Verse number 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So, anong message nito? Message to for the nation of Israel. Wala, hindi tayo kasali dito, Gentiles, ha? Hindi po tayo kasali dito at neither walang body of Christ dito. Now, ma-appreciate natin mamaya. Okay? So, He will die. He will be offered. Kung lagi nating matandaan, merong mga offering, sacrificial offering sa Bible, merong ano yung mga offering doon? Sacrificial and burnt offering. Oh. So, yun yung inaasam-asam nila, Hebrews chapter 9. Kasi yung offering doon ay covering lang sa kanilang sin. I'm talking with the nation of Israel. Now, si Jesus Christ ay maging lamb sa kanila na i-offer doon sa cross at they would repent. Okay? So, parang nagdiretso na ako. At yung Kristo na nandun ay i-acknowledge nila na yun yung Messiah. Okay? Doon sa ginawa niya na ito pala yun. Ang purpose lang naman, ma-acknowledge nila and they will believe. Okay? At hindi lang mag-believe sila doon and they will also baptize. Oh. So, I hope makita nyo na ngayon yung kaibahan. Paano kayo naligtas? Are you saved? Amen. So, sabi niya, He was taken from the prison and from judgment. Who shall declare His generation? For He was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was He stricken. And He made His grave with the wicked and with the rich of His death, because He hath done no violence, neither was any deceit in His mouth. Yet it pleased the Lord to bruise Him. Yet it pleased the Lord to bruise Him. He will be bruised. Prophesied yan. He hath put to Him to grief. When thou shalt make His soul an offering for sin. Yan ang message. Siya ang maging offering ng kasalanan nila. Final sacrifice para yung mga ginagawa nila in the past ay mabayaran yon. Kaya meron tinatawag ng mga Bible Bap, looking forward, looking backward. Pero hindi nila naintindihan. Ang ginawa nila, yun daw yung kaligtasan ngayon. At yung kaligtasan ng Old Testament, kaya parehas lang. O, naintindihan nyo? Yun ang isa sa mga ano nila. I'm speaking of Bible Bap at yun din yung tinatayuan ko dati na wala naman akong kaalam-alam. Sabi ni Evangelist sa akin, mag-ayos ka. Yang tinatayuan mo, alam ko yan. Oh, paano ka ano ngayon? Kaya nga nandito ako eh. Kasi mali yan. Oh, yun yung challenge niya sa akin. Sige, tell me kung anong natutunan mo. Oh, isa lang, pastoral authority. So, walang kaalam-alam. Kaya by God's grace, ay pwede palang maintindihan basta ikaw ay totoong ligtas. So, ngayon, sabi niya, He shall see his seeds and prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hands. Verse number 11, prophesied po ito, He shall see the travail of his soul. So, prophesied to, saan? Na-declare doon sa Acts chapter 2. Okay? And he shall be satisfied nung siya ay pumunta sa hell at he will bring yung mga kasalanan doon at mag-preach sa prison. Pag-resurrect niya, sabi niya, he shall prosper in his hand, he shall travail his soul, and he shall be satisfied. Oh. And by his knowledge shall my righteousness servant justified many, for he shall bear their iniquities. Sino yon? Jesus Christ. Oh, di ba? Prophesied. Ngayon, sa Acts chapter 2. Okay.
So, ano ngayon ang nangyari? Dala-dala nyo ngayon ng 12 apostles na mensahe na yon. Okay? Other hand, may nakatago. Okay? So, sana hindi pa ako nakakalito. Pero, anyway, tapusin ko to at meron akong ininil din. No? So, application naman mamaya. Konti lang. Alam ko merong isi-share din si Pastor Andy sa inyo mamayang hapon. Siya na ang mabahalang mag-construct. Okay. Pasensya na. Okay, so, Acts chapter 2. Sige, Acts chapter 2. Ngayon, ito ngayon, namatay na si Jesus Christ, nailibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Pero, yung alam nilang gospel ay yung gospel of the kingdom, which is binasa natin kanina sa Matthew chapter 4, which is mag-heal kayo, at meron pa doon yung signs and wonders ay very important sa kanila. Pagdating sa sinabi ko kanina ng scripture sa Mark 1:4, meron na doong baptism. Okay? So saan yun galing? John's baptism. Importante sa kanila yon kasi athan na babalik na ang Panginoon. Ito yung prophesied sa Daniel chapter 9. Okay? So, baga kung sa 69th week na cut off ang Panginoon, may 1 week. Kasi ano yung pang 70? Next doon, tribulation na. Sino naman yon? Tayo ba? Wala tayo doon. Puro nation of Israel yun. Okay? So, ngayon, dala-dala pa nila yon. Okay? Dala-dala ni Peter, dala-dala ni Luke, dala-dala ni Barnabas. Sino yung mga 12 apostles kanina na mention? Okay? So, hindi ko na nabanggit kanya. Nag-shortcut na ako sa aking sa lesson dito. But anyway, sa Acts chapter 2, ito, may nangyari. Sabi sa John, pag si Jesus Christ ay ma-ascend na, after sa kanyang death, okay, at ma-resurrect siya, he went to hell and resurrected. Okay, now, sabi niya, I will ascend from heaven. Okay? Sinabihan niya ang mga 12 apostles, 12 disciples. Nung ako mag-ascend, may papalit sa akin na, Comforter. Sino yon? The Holy Spirit. Okay, ito yung nangyari sa Acts chapter 2. Okay, so tapos na tayo doon sa cross. So nag-ascend na ang Panginoon. Okay? So ano ngayon ang preaching doon? Acts chapter 2, let me read. Ito na yung Day of Pentecost. So mag-story ako saglit para makuha natin ang gusto nating i-point. Okay? And pag Day of Pentecost, i-relate ko na lang, every time na may Pentecost, this is one of the feast sa nation of Israel. Pag piyesta, anong meron? Kahit si Brother Parker ay nandun sa Candaba, pupunta talaga yan kung saan siya nanggaling, kung saan siya for example lang ha, baka sige, bigyan natin ng disclaimer. Just for example, okay? Pag piyesta, okay, so lahat ay uuwi yun. Ako ay taga Bohol. May 1 hanggang May 30, di ba, Pastor Andy? Piyesta yun. Lahat ng probinsya. Ilagay mo sa kalendar mo, yung isang sako mong bigas, talagang masisave yun. Lunch, breakfast, lunch, dinner, pwede. Punta ka lang. Ang kailangan mo lang, pamasahe. Busog ka doon. For the whole of 1 month sa Bohol. Ngayon, anong ngayon? May 5. Piyesta ngayon sa, hindi ko na maalala. Ganon tradisyon. The same with this case, nagsipuntahan yung mga scattered na nag-scattered doon sa earthly ministry of Jesus Christ. Okay? Ibalik ko muna kayo doon sa earthly ministry of Jesus Christ. May nagkaroon ng scattered doon. Kaya sabi niya, puntahan niyo yung lost sheep house of the Israel. Hahanapin niyo yun. Kasi kailangan sila ma-regathered. Okay?
para magkaroon ng tribulation, then second coming. So ngayon, nag-regathered. Kasi yes, dito sa Acts chapter 2. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Okay? So, nag-ascend na si Jesus Christ ito. Okay? Nag-ascend na siya. And there appeared unto them cleven tongues like as of fire. Oh, this is a figure. Okay? Kasi sabi niya, like us. So, hindi man literal na yun, pero kaparihas. Or picture. Okay? So, hindi yun. Baga, ito, parang tablet. Oh, figure, like us. So, hindi yun literal na tablet, but parang, ito, like us fire. So, parang fire na nakita nila, bumaba ay appeared. And it sat upon each of them. Oh, itong fire na to, kung intindihin mo, umupo doon sa isa't isa sa mga apostles, disciples. And sabi niya sa verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost. Ayun pala. So, umakyat na Jesus Christ, ito na yung nag-descend na ang Holy Spirit like as fire. Sat on them. Sabi niya, sat upon each, isa-isa, on them. Okay? Nandyan pa kayo sa Bible nyo? And began to speak with other tongues. O so may speaking in tongues. Kaya lang, itong word na tongues is language po ito. Kung titingnan mo sa Bible, this is a language, ibig sabihin, maintindihan. Bakit? Kasi nag-scattered ang mga nation, yung lost sheep of the house of Israel ay napunta doon sa iba-ibang lugar, ay kailangan to, design ng Panginoon para maintindihan din ng iba-ibang na nag-scattered. Kasi nag-dwell na sila doon, iba na ang kanilang lingwahe, at para maintindihan. Kasi yun nga ang purpose ng Spirit no? To unite. Maging united kayo. Oh. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard him speak in his own language. Ibig sabihin, maintindihan. Anong mga language yon? Parthians, Medes, Elamites, and dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus and Asia, Pergia, Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes. Sino itong mga proselytes? Yung mga serve o yung nagbow sa mga Jews traditions and culture. And ano next? Others mocking. Kaya, to make the long story short, ay si Peter tumayo, nag-preach. And verse number 22. Okay? So, ito na yung preaching. Oh, pakinig kayo. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth. Okay? Ito yung preaching ni Peter. Now, sabi niya, Nazareth, a man approved of God among you by miracles, wonders, and signs. Ang tanong ko, yun ba ang introduction ng picture nyo? No, di ba? Ba't parang nag-iisip pa kayo?
Ganun na mag-intro. Ye men of Adulam, kanda ba? Oh, by the approval of God, no? Among you, by miracles, by wonders and signs. Oh, bakit may miracles and wonders and signs nasasabihin ni Peter? Because ito yung message ng nation of Israel, which is the gospel of the kingdom, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know, him being delivered by the determinate counsel of the foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Ano yon? Yun yung laman ng preaching ni Peter. Ito si Jesus Christ na inyong inislain, inyong kinecrucified doon sa cross ng Kalbaryo. Anong sabi niya? For David speaketh concerning him. Oh, so he speaks scriptures from the Old Testament. Okay? Now, for he is on my right hand that I should not be moved. So, ibig sabihin, ang preach niya na meron kayong pinako doon sa cross ng Kalbaryo, Acts 2 ha, preach ni Peter na pinako nyo, inislain nyo, at nabuhay muli, at umupo sa trono ng kingdom ni David. Ang tanong, yan ba din ang preaching nyo ngayon? Doon kayo sa street, sabi nyo, mga kaibigan, yung Kristo na pinako nyo sa cross, kayo ang nagpako doon. Inislain nyo, mga kaibigan. Oh, ano sabi niya? Thou hast, therefore, okay, therefore, moreover also my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell. That is the Lord Jesus Christ. Amen. Neither wilt thou suffer in thine Holy One to see corruption. And sabi niya, men and brethren. Okay, ito na sabi ni Peter. Kasi nagmak eh. Talagang ang init ni Peter. Pambira kayo, parang si Pastorante. Sige nga. Ngayon, preach ko to. Sige. Men and brethren, let me freely speak unto you. Oh, ako din, sabihin ko ito. Men and brethren, let me freely speak unto you. That you, the patriarch of David. Kayo, mga patriarch kayo ni David? Yes or no? No. Bakit isali natin ang sarili natin dito at sasabihin nyo na hindi po yan magkahiwalay? Parehas lang yung gospel of the kingdom, parehas lang din yung gospel of the grace of God. Ay hindi po. Ito, gospel of the kingdom, preached ni Peter, and he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Talagang pinapasisi niya. Ito, merong sepulchre, merong katawan niya, merong nakikita natin na dead and buried, na ilibing. Oh, dati, walang death, burial, resurrection. Ay mali. Yan ang mali natin. Ang gospel of the kingdom, ang laman, healing, pero ang mensahe, death, burial, resurrection pa rin. Kaya lang, anong kaibahan? Therefore, being a prophet and knowing that God has sworn with an oath to him of the fruit of his loins, according to the flesh, that he would rise up and sit on his throne. Ay, pambira, pagsasabihin natin sa gospel of the kingdom, walang death, burial, resurrection. Mali din yun. Okay? Kaya lang, inuulit ko na naman, talagang specific kung babasahin natin Acts chapter 2, kasi prophetic side to eh. Pinaprophesy to na may mamatay, mag-bear ng ating sins, pupunta sa hell, mag-suffer yung death and pain. Tapos sasabihin ng iba, hindi daw. Nag-blaspheme tayo ng Panginoon. Si Peter, ng kanang apostle, nag-blaspheme. And Jesus said, hath God raised up? Therefore, we are all witness. Ayan. So, uupo siya sa trono ni David.
kingdom eh. O, tandaan niyo yung mga clue, mga words. Okay? And Jesus said, "Raise up, therefore we're all witness. Therefore, being the right hand of God," idiretso ko na lang. And now, when they heard, this was, verse 37, this they were pricked in heart. Bakit? Nung nag-share si Pastor Randy sa inyo ng preaching, ng gospel, nag-prick ba ang heart nyo? Okay? Yan ang tanong. And then Peter said unto them, yung heart nila nag-prick, and sabi ni Peter, "Repent!" Ayan. So another marking words. Repent. So hindi lang death, burial, and resurrection na si Jesus Christ pagka-resurrect uupo sa trono ni David at i-repent nyo yon. Kasi yun yung Kristo, Messiah na sinislay nyo, pinako nyo doon sa cross. Ayun pala ang hindi nila alam. Ang magpako sana dapat doon ay mga Roman. Kaya lang, itong mga Hudyo na uto sa mga religious group, na tempt sa mga Pharisees, sa mga scribes, na sinabi ni Jesus Christ, "Ye are the generation of the vipers." Grabe kabigat. And sabi niya, "He seek his own, but his own received him not." Kaya nga sa John nag-alala sila Mary at si Martha. Bakit wala ka? Yung best friend mo na si Lazarus ay namatay nung ikaw ay pumunta na sana. And he wept. Bakit? At handa sana yun na mag-believe sila na siya ang Messiah. Kung nag-believe sila doon at they have their faith, nabuhay si Lazarus kahit wala si Jesus Christ. Kaya lang nakakalungkot. Na-tempt sila, talagang successful ang diablo sa mga religious group ng mga Pharisees, Sadducees, ng mga gumagawa ng mga law. Gawa-gawa ng mga law, sila ang nag-hold ng law, pero dinagdagan nila. And they destroy the design and the plan of God. Yet, hallelujah, ito naman sa other side. Sadly, may nag-repent. Sadly, merong hindi. Kaya, cut off sila. The message of the kingdom has been cut off. Now, anong mensahe ngayon? The mystery. Kasi itong mensahe na to ay naging stumbling block sa kanila. Yun ang gusto mapunto ni Pastor Randy this morning. Ang haba ng sinasabi ko, pero ito lang pala gusto niyang mapunto sa atin this morning. But anyway, I hope ay na-deal ko ng maayos. Pero I'm still minding the time. So, ngayon, diretso na ako na may mensahe na dala-dala kay Apostle Paul. Acts chapter 9, I remember sa Book of Acts, ay hindi po tayo mag-dwell ng doctrine dyan. So, Book of Acts is a book of history. Kaya madaming storya dyan. So, may transition, like kagaya sa book of yung mga general epistle. Okay? So, lagi nating tandaan. And we saw Acts chapter 9. So, may nangyari. Ang nangyari, same. Dala-dala pa rin ni Apostle Peter yung preaching na yon. Gospel of the kingdom. Okay? Kasi may nagkaroon ng overlapping dyan. So nung dala-dala pa nila ang gospel of the kingdom, nagkaroon ng Apostle Paul. Ngayon, nireveal ng Panginoon sa kanya. Pumunta muna siya 3 years doon sa school na yon. Acts chapter 13. I forgot. Na nag-ano siya ng 3 years doon. Sinong maaalala? Doon kinausap siya ng Panginoon at we believe na binuhos ng Panginoon mostly ang revelation ng mystery of the gospel. And confident siya pagdating sa Romans chapter 1.
Kaya sa Romans chapter 1, sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." O, meron nang tumayo. Here comes now. Gospel of the grace, gospel of Christ. Ano yon? So, isa yon sa mga laman ng gospel of the grace of God. My gospel, gospel of the grace, gospel of Christ, and ang pinaka-message ay si Jesus Christ. Okay? So, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God." O, meron na ngayong tumayo na different sa katayuan ni mga 12 apostles. And itong kaligtasan na to, sabi ng Biblia, ay pwede lahat ay maligtas. Hindi lang Hudyo, pati ang Gentiles. Wow! And now, sabi niya, "For therein the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." So wala na yung his doon sa Habakuk or Micah. Okay? Kung hindi ako nagkamali, na the just shall live by his faith. Pagdating dito, the just shall live by faith. Oh, and pagdating sa Galatians, merong na-bewitch doon. Okay? Bakit? Kasi may bumabalik, may nag-tempt sa mga believers na babalik kung hindi kayo magpatuli, pardon my word, kung hindi kayo magpa-circumcise, kung hindi kayo mag-obey sa Mosaic law na binigay ng Panginoon, which is biblical naman. Kaya lang, wala na yun. May nireveal na si Jesus Christ kay Apostle Paul. Amen. Which is ang kaligtasan ay by faith, believing by faith. Sabi niya, Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ano ngayon dyan? No? Ini-emphasize ni Apostle Paul na ang kaligtasan ngayon is hindi mo na kailangang mag-repent at hindi ka na kailangan na i-repent mo yung sino yung napako doon sa cross ng Kalbaryo, but you have to believe in thine heart that he was died and raised from the dead. And that's what God revealed to Apostle Paul. And we know some lesson of this Romans chapter 10, Romans chapter 9, but Paul is emphasizing to the nation of Israel na magkaroon kayo ng righteousness of God by believing on that Son, Jesus Christ. And that's why you cannot confess if you will not believe. Yun yung ano ni Apostle Paul. Kasi importante sa kanila ang confession eh. They have to confess it. They have to say it to the public. And by their testimony. Importante sa nation of Israel yun. So ito sa isa sa lesson. Pero we will not dwell that. Kaya pagdating sa Ephesians chapter 2, verse number, hindi ko na babasahin, madami sa book of Romans. And madami sa Book of Romans chapter 5, chapter 4. And if you would learn Book of Romans, you will be very blessed. And you will appreciate sa mga bagay na meron kayo ngayon. Ephesians chapter 2, verse number 8. For by grace. Same ba yan sa message ni Peter? No. For by grace are ye saved. That's a declaration that it's only by grace. Hindi mo na kailangang mag-healing at wala na yung blockage, no? Yung sa Ephesians chapter 2 na merong middle wall of partition. Okay? And any could be saved, any ma-Jew ka man, ma-Gentiles, pwede kang maligtas sa mystery of the gospel of the grace of God. And sabi niya, Ephesians chapter 2, verse number
8. Yun yung pagkasabi. And hindi ka lang ma-save by grace, but you have the heavenly blessings. And yung sabi ni Pastor Randy na ikaw ay sinners, at nung ikaw ay napakinig ng gospel of the grace of God, ay meron kang position, hindi lang position, but possession, na you will be translated into the kingdom of God. Lah, bakit may kingdom of God? So, that's still things na maitakel, no, ni Pastor Randy. Okay? So, translated ka into heavenly kingdom. So generally, yun yung kingdom ng heaven, kingdom on earth. So, ano ko na lang para hindi maiwan na nakahang, no? Ang kingdom of God, general term yan, ng kingdom of heaven, kingdom of earth. Kasi ang plan ng Panginoon, dalawa. May earthly program, may heavenly program. Sino ang ilagay sa heavenly program? Yung mga naligtas ngayon sa gospel of the grace of God. Ito naman, yung gospel of the kingdom, itutuloy pa rin yun kasi plan ng Panginoon yun. Kaya lang, alisin muna tong gospel of the grace of God. Ma-rapture muna tayo. Then, tribulation will come. Second coming, then millennium, and then new heaven and new earth. So, ganun ang design ng Panginoon. He has a perfect and beauty plan of God. Amen. Na hindi pwedeng sirain ng dyablo, nor ng mga man of God, nor ng mga instrument ng mga dyablo na to, na gusto nilang sirain na ang hiniwalay iisa. So be careful. Kaya dapat alam natin yung mga mysteries na to. Okay? So, siguro na laid down ko na at diretso na tayo kasi 11:50. Okay, here's the instruction. Now, sabi ng Bible, okay? 1 Corinthians chapter 13. Let me nail with that, 1 Corinthians chapter 13. This is the instruction ngayon. 1 Corinthians chapter 13. Alam na alam ko yung chapter na yan. It's all about charity. Tama po. Ngayon, sabi niya sa verse number, let me read verse number 2. Okay? Verse number 1. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na mga karnal na iglesia. Pag sabing karnal, ligtas na mga flesh, na mga fleshly minded, fleshly na mga ginagawa. Okay? So ibig sabihin, kulang pa sa growth. No? Nandito lang sa save daw sila, pero karnal. So, pwede pala na isang ligtas na karnal. Okay? Iba ang natural man, iba ang babes. Okay? So, ito, mga Kristiyano na karnal. Anong karnal? Ang mga karnal, enmity sa Panginoon. Hate by God. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass of tinkling cymbals. Look at verse number 2. And though I have the gift of prophecy. Brother Bernie, magaling tayo mag-preach dito. Ang galing-galing ko. Hindi naman ako marunong magmahal sa aking asawa. Bumaba ka dyan at umupo. Mag-learn ka. Kung si Pastor Randy, na-witness nyo, hindi niya mahal yung asawa niya, hindi niya binilhan ng pizza, hindi niya binilhan ng cake, hindi niya pinapataba. Tingnan mo, taban-taba, di ba? Kasi mahal niya. Hindi ko sinabi pagpayat asawa niyo, hindi niyo mahal. Pero Parker, okay, nag-diet lang, yun. Safe. But, ang punto ko, ay itong pagmamahal na to, ay charity na may daladalang spirituality. Iba tong charity sa mundo. Carnal yun. Mga young men, ay ito yung sinasabi sa Bible. Magmahal ako sa isang babae. Kasi kahit alam ko lahat ng doktrina, kailangan ko magmahal. No! Hindi ito yun. Charity na with godly edify it.
Okay? I have gift of prophecy and understand all the mysteries. Oh, natapos na lahat. Mystery of godliness, mystery of the gospel of Christ, mystery of His will, of His will and His pleasure. Ano nga, madami pang mystery. Mystery of His body and Christ, the church, and His yung picture out ng husband and wife. Okay? So madaming mga mysteries. Alam na alam mo lahat. Oh, kasi tinutunan ni Brother Joash. Tama ba? Ay, Josh. Kasi gusto kong mag-asawa. Kailangan malaman ko. Mysteries na to. Parang ma-approve ako. Oh, kung nasa lipa, medyo mas strict sila. Ba't kayo tumahimik? Di joke lang ako. Okay. Kung nandito, dapat kailangan alam ko to. Ngayon, nawalan siya ng focus doon. Na-focus tayo sa lahat ng mga mysteries. Ang galing-galing na natin. Kaya lang, lahat alam na natin, Brother Joey, alam natin ang Bible. Sabi niya, and though I have all faith so that I could move mountains and have not charity, I am nothing. Pag sinabing nothing, wala yun. Reject. Pop up lang. Walang laman pala. Paano nangyaring walang laman? Alam ko na nga lahat hindi nga May punto ang Bible. May punto ang Panginoon. Hindi yun yung purpose para mag-learn tayo. Be faithful on that mysteries and be charitable naman. Dapat makita yan kung anong natutunan mo. Mahirap kasi, husband ka, alam mo charity. Alam mo yung mysteries. Hindi mo naman pinakita sa asawa mo. Questionably. Same as this. And though I bestow all my goods, hindi lang mysteries, goods. Bigay ko na lahat, Pastor. Sa'yo na yung sakyan ko, sa'yo na yung aircon ko, sa'yo na yung lahat. Pero walang charity. Hindi pala yung godly edified. Gusto lang pala ma-please niya ang sarili niya. Hey! Ako to! That's not the way godly edified. And beareth all things, believeth all things, hopeth all things. Hala, pinawalyahan lahat. Believe na believe si Pastor Randy. Kasi pinawinaan na lahat. Talagang mapamangha ako dito. Konting preaching ko lang. Believe siya agad. Hopeth all things. Talaga ang hope. Pero walang charity. I am nothing. Kaya sabi niya, and now abideth faith, hope, charity. These three. But the greatest of this is charity. Lastly, 11:55. Talaga si Brother JR na meron pa palang last. Okay? 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. This is a godly edifying po para sa atin lahat. Ako din po ay may pagkukulang. Hindi po kami perfect na pamilya. Pero by God's grace, ang prayer namin, naway saan kami gamitin? Kasi ito yung isa sa encouragement ni Apostle Paul to the Thessalonica. Chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4, verse number 1 to 9. Bear me, mga kapatid, sabi ng Bible, furthermore. Okay. Alam na natin lahat. Kanina, dapat may charity tayo. Kasi pag wala, alam natin all mysteries, walang charity, we are nothing. And now we beseech you. Eto na, si Apostle Paul, for example, nandito sa harap natin, nagbibisit. Ano bang nagbibisit sa Tagalog? Nagsusumamo sa inyo. Brethren, sino to? Mga kapatid. Okay? Hindi na natin ipaliban kung sino to. Ikaw to, ako to. Okay? Exhort you by the Lord Jesus that as ye have received of us, ye ought to walk and to please God. Anong mga na-receive natin? Itong mga mysteries na to, itong mga possession na meron tayo, itong mga freely given, itong mga high position, lofty high position. Yes, natanggap natin lahat. But ye would walk and to please God.
so ye would abound more and more. The more we know the mysteries, mga kapatid, the more we abound sa holiness, the more we abound sa godliness, hindi padiin ng padiin, pa-down ng pa-down. Amen! Eh magugulat ka, ubos na namin lahat ng lesson para bang sa isang parents. Sabi ng fellowship namin doon ng mga men, Pastor, parang sumubra na yata tayo. Parang binabox na natin ang mga bata. Meron ding isa nagsabi, Pastor, sumubra na yata ako sa disiplina. Nagmark na yung palo ko sa puwet niya. Nag-red na, nag-violet na, nasugat na, matigas pa rin. At pababa ng pababa, hindi naman paangat. Parang nakabox na yata tayo, Pastor. Sabi ni Pastor Ben. No! Kulang pa nga yan. Eh kung hindi ka makaintindi doon. Dugo-dugo na yung puwet. Sino mga bata dito na sa katigasan na walang dumugo na yung puwet? La, grabe. Ang tibay nung pastor na yan. Ganyan pala ang doktrina nila. No, instruction na ng Bible. You have to give a rod of instruction sa ating mga anak. Eh, hindi ko alam kung one man tayo, pero different administration, pero ang Bible, hindi yan nag-iba. Okay? Kahit may stand ka sa bahay nyo, ay, hindi ko papaluin yung anak ko. O, sige. At the long time, mag-suffer ka din ng consequence. O, so, ganun lang naman ang Bible. Hindi niya tayo tinatali, but kung mag-obey ka sa instruction, and you will be blessed. But if not, suffer ka ng consequence. Simple lang. Okay? So, hindi pinipilit ang truth, pero truth shall never be changed. Kahit mag-change pa kayo ng address, yung sabi ni Brother Bob, na still, truth pa rin ang iano. Now, tuloy, for barely wherewith that no man, saan ako? Sorry. Yan, verse 2, for ye know that what commandments we give you by the Lord Jesus. So, madaming mga commandments, madaming mga instructions. Alam na natin, alam lahat. Okay? This is the will of God. Nabanggit kanina na isa sa mga will of God ay to know that mysteries, to handle it, to be faithful it. Bakit? Because yung will ng Panginoon ay stewards tayo. Even your sanctification, you say that you are saved, that you should abstain from fornications. Young men, young ladies, husbands, pwede ba? Pwede. Mag-ingat tayo. Pwede tayong maka-fornicate. Hindi lang to sa mga young men, hindi lang to sa mga young ladies. Let's be careful. Kasi hindi natin mamalayan one of this day. Uy, na-tempt na pala ako dahil sa mga pag-disobey natin sa design and ordain ng Panginoon. Simple lang naman. Husband should love. Hirap ba magmahal? Hirap eh. Tapang kasi ng wife ko. Buti sa akin, hindi Hindi ako nagpaparinig. Example lang yun. Hirap eh. Hirap mahalin, pastor eh. Ang tapang. Sabi nga ng Bible, husbands, love your wife. Mamahalin ko pa rin kahit tapang. Eh di lalong tatapang yun. Eh huwag ka na mag-reason. Ang design ng Panginoon, love your wife. Bakit? Nagsabi ba ang Panginoon, ayaw ko sa inyo, tapang kayo. Hindi na sana siya namatay dun sa cross ng Kalbaryo. As He gave His life for a ransom to us. Ganun lang pala. Maging Salvador del Mundo pala ako sa asawa ko. At mamahalin ko siya. Kasi pinakita ko pala kung ano ding pagmahal ni Kristo sa atin. Wow! What a reminder and what a design. Amen! And that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification
and honor, not in lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Oh, remember? Tatlo? Jews, Gentiles, and the Church of God. Kung ikaw ligtas na, saan ka doon? Very good. Mga bata, no? Naalala ko ito yung children's hour. Church of God. Now, sabi niya, hindi na tayong mga hintil nung kagaya dati. Uy, wag na tayong mamumuhay ng hintil. Ephesians chapter 4, verse number 1, that we should walk worthy of our vocation. Worthy to God. Kasi tayo mga brethren, sabi niya, that no man go beyond and defraud his brother in any matter. Hindi tayo dapat magdi-defraud sa isa't isa. Okay? Because that the Lord is the avenger. Agabe, ang ganda ng term. Oh, gusto nyong online games? Oh, ito, Bible, oh. Avenger. Siya ang tagasalba or hero of all such as we also have forewarned you and testified you. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. This is the way to be good stewards in all the mysteries. May kaakibat na holiness sa buhay. Bilang asawa, maging holy ka to submit. Bilang husband, magmahal ka, maging holy ka to love your wife. Children, you have to obey your parents. Be holy because your God is holy. Lahat po tayo, wala pong tinatamaan dito. Walang pinaparinggan. Lahat tayo. Amen. We should love our parents. We should love our wives. Charity, love your husband. Submit one to another. Yung togetherness, ay talagang kaganda ng kandaba. Beryan. Hindi tayo magbigay ng problema. Yan ang palaging encouragement sa amin, sa pastor namin. Hindi naway maging, may term siya, na hadlang tayo sa pagpunta niya doon sa langit. Oh, yun yung palaging punto ni Pastor Ben sa amin. Oh, don't spoil my going to heaven. Yan. So naway tayo ay magkaisa, no? Sabi sa Ephesians, no, sa 2 Timothy, na magkaisa tayo like-mindedness. Okay? He therefore that despiseth nor man but God. To, tandaan nyo, kung nag-despise kayo sa isa't isa, hindi siya ang din-despise nyo, kundi ang God niya. Oh, pag hindi nyo pa maintindihan yun. Okay, i-despise ko si Brother Josh. Okay, i-despise ko ang aking pastor. Hindi si Pastor Randy ang i-despise nyo. Hindi si Brother Bernie, hindi si Josh, but ang Panginoon. Nako, ang bigat pala. Lord, sorry. May God help us. Ilang beses natin dinispise ang Panginoon. And we thought na si brother so and so ang dinispise ko. Kasi yan ay dinanak ng dugo ng Panginoong Jesus yan. Acts chapter 20 verse 28. Amen? May nakadanak na dugo dyan. Kaya sabi niya sa verse 9, but as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. May God help us. And all of these mysteries na alam natin ay sana ay nagkaroon kayo ng glimpse of teaching na ganito pala. At naway sana din ay may akibat palang responsibilidad. And help me, Lord. God help you. Mahirap, pero by God's grace, kasi yun yung sabi nila, bakit kayo uminter? Sabi niyo, ligtas kayo. Ito, meron tayong mga responsibilities. Saan yun? Makikita. Saan ma-manifest? Ito, local church. I-manifest natin yung charity, yung godliness, hindi lang sa church, but sa home. Hindi lang sa home,
outside, government. Yan yung purpose ng mystery. So marami pang mga mysteries. May God help us at maalala natin tong mga verses na to. So thank God sa aking kaligtasan ngayon. Hindi na ako kailangang mag-repent at may works pa na magpabaptize ako sa water of John's baptism at hindi na kailangan ng healing, ng signs at hindi lang Hudyo pero lahat na pwedeng maligtas. Thank God of that mystery of the gospel of the grace of God. So, mag-pray po tayo. Kasi lumagpas na. Okay. Lord, thank you so much na natapos din. Salamat, Panginoon, sa kung anumang mensahe na nai-deliver ko, Panginoon. Sana ay naintindihan at naging kaanya-anya sa inyong harapan, Panginoon. Kasi kung hindi po kayo nag-glorify, ay vain po ang lahat. Naway ikaw po ang naitaas, ikaw po ang nabigyan ng preeminence. Ingatan mo ang bawat isa. Ingatan mo, Lord, ang each of the families. And as they train their children, as they love their wife, as husbands submitting their, as wives submitting their husbands, ay ikaw po nawang kanilang makikita. May you be grace, be always abounding, and recognized. We ask all these things we pray in Jesus' name. Amen. Mr. Randy, salamat po. Salamat, Evangelist JR. Amen.